Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamalaking populasyon ng mga Katoliko. Maliban sa pagkakaroon ng mga magagandang bundok, lambak, kapatagan, dagat, lawa at ilog, marami ring lugar ang pinupuntahan dahil sa kahalagaan nito sa kasaysayan. May mga lugar ding nagtataglay ng magagandang arkitektura tulad ng mga lumang simbahan na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Tuwing panahon ng Kwaresma, naging kaugalian na ng mga Pilipinong Katoliko ang magbisita iglesia. Ang bisita iglesia ay nagmula sa Roma. Sinimulan ang tradisyong ito noong 16th century kung saan bumibisita ang mga Katoliko sa mga simbahan para magdasal. Sa Pilipinas, nagsimula ito noong 1560, dala ng mga Augustinian missionaries. Kadalasan, 14 o kaya naman ay 7 simbahan ang pinupuntahan ng mga Pilipinong Katoliko sa panahon ng Kwaresma para mag-station o Way of the Cross o Daan ng Krus. Ito ay pagninilay sa daang tinahak ng Panginoong Jesucristo para mailigtas ang sanlibutan mula sa kasalanan. Magpahanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga Pilipinong Katoliko sa pagsasagawa ng kaugaliang ito. Madalas sa isa mismong Semana Santa ng Kwaresma ito ginagawa, partikular kung Huwebes Santo at Biyernes Santo. Tara at samahan ninyo akong bisitahin muli ang ilang mga simbahan ating napuntahan sa mga nakaraang episodes ng WOW. Magsimula tayo sa Hilaga, sa isla ng Luzon, kung saan makikita ang probinsya ng Batanes. Ang Batanes ay nasa dulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Hindi ito maaaring mapuntahan gamit ang land vehicles o pagsakay sa mga bus lamang. Mararating ito sa pamamagitan ng pagsakay sa eroplano. Mula sa Manila ay lilipad sa mahigit sa 1 oras. Sa pinakahilaga nito, naroon ang Bashi Channel. Sa timog naman, ang Balintang Channel. Sa kanluran ay ang West Philippine Sea at sa silangan ay ang Pacific Ocean. Kung susukatin, mas malapit pa ito sa Taiwan na may layong humigit-kumulang na 190 kilometers. Samantalang humigit-kumulang na 680 kilometers naman sa Maynila. Sa kabuuang bilang na 230 square kilometers na land area, binubuo ito ng mga pulo at nahati sa 6 na bayan. At ang Basco ang kapital nito. Ang mga pangunahing produkto nila ay isda, gabi, kamote, ube at bawang. Makikita sa Batanes ang mga lumang simbahang puno ng mga kwento at kasaysayan, nagpapakita ng kultura ng mga Ibatan, at nagtataglay ng kakaibang charm o halina. Unahin na natin ang Basco Cathedral. Malaking populasyon ng Ibatan ay mga Katoliko. Maraming lumang simbahan ang matatagpuan, at isa na rito ang Our Lady of the Immaculate Conception Cathedral. Ito ang kauna-unahang simbahan na itinayo sa Batanes noong 18th century bilang karangalan sa patron ng buong Batanes, ang Our Lady of Immaculate Conception. Isa pang binibisita ng mga namamasyal dito ay ang Mount Carmel Chapel o Tukon Church. Ang disenyo nito ay tradisyonal na Ibatan house at gawa sa bato ang mga pader nito. Nakatayo ito sa mataas na bahagi ng burol sa Sitio Tukon. Di nalalayo mula sa Sitio Tukong ang munisipalidad ng Mahatao, kung saan makikita ang San Carlos Borromeo Church. Maaari ding magsimba sa San Carlos Borromeo Church na itinayo noon pang 1787 na gawa sa kogon roof, lime at mga bato. At noong 1873, itinayo ang bagong simbahan na may Baroque architecture. Ang San Carlos Borromeo Church o Mahatao Church ay katunayan ng malalim na pananampalataya ng mga taga-Batanes. Itong Mahatao Church ay pangatlo sa pinakamatatandang simbahan dito sa Batanes. Isa ito sa 26 na simbahan sa bansa na idineklara bilang National Cultural Heritage Treasure noong 2001 ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA dahil sa napapanatili nito ang ganda ng simbahan. Ang simbahan ng Ibana ay tinayo noong 1784 sa panahon ni Father Jose Fausto de Cuevas. Ito ay nag-iisang simbahan sa Batanes na may hiwalay na bell tower. May mahalagang ginampanan ito
sa kasaysayan ng Batanes. Dito nagtago ang mga katipunerong revolusyonaryo na pinamunuan ni Kapitan Perea noong 1898 para palayain ang probinsya sa kamay ng mga Espanyol. Pinupuntahan din dito ang ruins ng dating altar ng simbahan. Ipagpatuloy natin ang pagbisita sa susunod na simbahan, ang Santa Rosa de Lima Chapel na nasa isla ng Sabtan sa Batanes. Ang Santa Rosa de Lima Chapel na itinayo noong 1951. Meron din itong makapal na pader na gawa sa lime at mga bato. Mula naman sa Batanes sa hilaga ng Luzon, ay dumako tayo sa lalawigan ng Rizal na nasa timog Katagalugan. Mayroong 13 munisipalidad ang Rizal, kasama ang bayan ng Morong na dating kabisera at ang nag-iisang lungsod at ngayon kapitolyo nito, ang Antipolo. Ang Rizal ay may lawak na halos 1,200 square kilometers at napapaligiran ng Bulacan sa hilaga, Quezon sa silangan, Laguna de Bay sa timog at Metro Manila sa kanluran. Isa ang Rizal sa pinakamauunlad na probinsya sa buong bansa. Ang mga pangunahing kinabubuhay ng mga tao rito ay agriculture, manufacturing at kalakalan. Ang mga pangunahing produkto ay bigas, manufactured products, poultry at itlog, baboy, at dahil nasa katabi ng Laguna de Bay, isda. Dito matatagpuan ang First International Shrine sa Pilipinas at Southeast Asia, ang Antipolo Cathedral. Sa Antipolo na pinakamalaking bayan sa Rizal, maaaring magsimba o bumisita sa National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o kilala bilang Antipolo Cathedral. Malaking populasyon sa Rizal ay Katoliko at mahalagang parte ng debosyon at pagbibigay-pugay ng mga taga rito ang kayumangging imahe ng Birheng Maria. Ang imahe ay nililok sa Mexico mula sa kahoy na kung tawagin ay Corazon de Mezquite, na mas umiitim sa paglipas ng panahon. Ang imaheng ito ay naglakbay at tumawid sa dagat Pasipiko patungong Pilipinas lulan ng galyong El Almirante. Nalampasan ng El Almirante ang mga bagyo o unos sa karagatan at maging sunog sa mismong galyon hanggang makadaong sa pantalan ng Maynila noong July 18, 1626. Ang imahe raw ang nagligtas sa galyon kaya pinangalanan nila itong Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o Our Lady of Peace and Good Voyage. Tuwing Huwebes Santo, palakad na umakyat ang libu-libong deboto, nagpapalipas ng magdamag sa patio ng simbahan at hinihintay ang pagputok ng araw kung kailan idaraos ang unang misa ng Biyernes Santo. Ito rin ang kauna-unahang Katolikong International Shrine sa Pilipinas at Southeast Asia at ikatlong international shrine sa Asia. Kahanan nito ang iba pang mga international shrines sa Jerusalem, Rome, Lourdes at Fatima, at mga lugar ng Kristyanismo gaya ng Assisi at Lisieux. Mula Rizal na nasa Calabar Zone o Region 4A na kinabibilangan ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, bumisita naman tayo sa Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Ang Palawan ay isang archipelago na binubuo ng humigit kumulang na 1,780 islands. May 1.49 million hectare land area. Ang Palawan ang pinakamalaking probinsya sa Pilipinas. Ito ay kabilang sa Region 4B o mas kilala sa tawag na Mimaropa o pinagsama-samang mga probinsya ng Mindoro Oriental at Occidental, Marinduque, Romblon at Palawan. Sa tatlong karatig isla nito, pinakamalapit ang Mindoro na matatagpuan sa Hilagang Silangan. Sa bandang timog kanluran naman ay ang Borneo. Sa kanluran ang West Philippine Sea at sa timog silangan naman ang Sulu Sea. Ang Palawan ay nahahati sa 23 munisipalidad at ang Puerto Princesa City ang kabisera nito.
Dahil ang Palawan ay napapaligiran ng tubig, pangunahing kabuhayan dito ay pangingisda. Ang pagsasaka ay isa rin sa pinagkukuhanan ng kabuhayan ng karamihan dahil sa matabang lupa. Masagana ang ani ng mga produktong agricultural tulad ng saging, palay, mais, kasoy, nyog at mangga. Dito matatagpuan ang Immaculate Conception Cathedral. Saksi sa kasaysayan ng Plaza Cuartel ang katabing Immaculate Conception Cathedral na itinayo noong 1872. Dito isinagawa ang unang misa sa Puerto Princesa. Neo-Gothic ang disenyo nito. Ang fasad at interior ay kahawig ng mga arkitektura ng ilang simbahan sa medieval Europe. Mula Luzon ay pumunta naman tayo sa Visayas, sa probinsya ng Leyte. Tayo ay dumako naman sa Palo. Ang probinsya ng Leyte ay may lawak na 7,367.6 square kilometers at ikawalo sa pinakamalalaking isla sa buong Pilipinas. Ang isla ay nahati sa dalawang lalawigan, ang Northern Leyte at ang Southern Leyte. Sa hilagang parte ay matatagpuan ang isla ng Samar. Sa parteng timog silangan naman makikita ang Dinagat Island. Sa may kanlurang bahagi naman ito, makikita ang Dagat Camotes. Ang probinsya ng Leyte ay binubuo ng 3 syudad at 40 munisipalidad. Ang mga pangunahing syudad nito ay ang Tacloban na matatagpuan sa silangang baybayin ng hilagang kanlurang parte ng Leyte Gulf at Ormoc na nasa bandang kanlurang baybayin. Kilala ang mga Leyteño bilang mga masisipag na mangingisda at magsasaka. Ang kanilang mga pangunahing pananim ay palay, mais, abaka at niyog. Dito sa Leyte, bisitahin natin ang Palo Cathedral. Ang Metropolitan Cathedral of Our Lord's Transfiguration o mas kilala sa Palo Cathedral ay itinayo noong 1596 ng mga Jesuita. Noong 1768 ay ipinasa ang pamamahala nito sa mga Augustiniano at pagkatapos ay sa mga Franciscano noong 1843. Noong 1850, sa pamamahala ni Father Agustin de Consuegra, ay ipinag-utos niya ang pagpapaayos ng 2 kampanaryo ng simbahan. Naging opisyal na katedral ito noong Marso 25, 1938 sa pamumuno ni Monsignor Manuel Mascareñas na siyang naging kauna-unahang obispo ng simbahan. Itong Palo Cathedral actually, yung site na ito is the same site o unang simbahan na itinayo dito ng mga Jesuita. The Jesuits were the evangelizers ng Palo. So they settled here. Yung Palo kasi isa sa mga pinakalumang settlement sa Leyte. Kaya they came here kasi meron ng settlement dito. There was an encomendero here even before the Jesuits came. Kaya nagpunta sila dito, no? Ibig sabihin, mga tao na rito. One of the early Christian settlements ito, itong parang mission o pueblo ng mga Jesuita. Parang sente ito ng Christian faith, Catholicism sa region na ito. Monsi, kwentuhan niyo kami ng kasaysayan na ginampanan nitong katedral na ito noong World War II. Noong Second World War, ginawa siyang hospital ng mga Amerikano. Maski may misa, may celebrations, nandyan yung mga pasyente. Oo, nandyan yung mga pasyente. Kasi ginawa siyang hospital sa Second World War. No? Describe mo ito, Okay. Itong altar, actually, this is a 7th century, yung retablo. Oo. Pero yung altar yan is the altar of the Transfiguration. Oh. Kasi ang patron ng katedral, San Salvador, no? Yung sa taas is a bas relief ng Holy Father. Yung baba, si Christ. Tapos, sino mga kasama ni Cristo sa Transfiguration? Yung 3 disciples, si Peter, si John, at si James. Pero yung sa baba ni Jesus, si Mama Mary, at dito dapat St. Paul. Bakit nandiyan si Mama Mary na nandiyan si St. Paul? And all of them heard the Word of God and practiced it in their lives. Kaya tayo, yung mga nagsisimba, sabi ko sa kanila, itong altar, retablo, is a reminder na pag tayo magsisimba, we are challenged always to listen to the Word of God and keep it in our lives. Ano? Na tayo matransform din kay Christ. Noong 2013, hindi makakalimutan ang bagyong Yolanda o Typhoon Haiyan. Bilang pag-alala sa mga biktima ng bagyong Yolanda, gumawa ng mass grave
at tower sa loob ng bakuran ng simbahan. Dumako naman tayo sa Mindanao para bisitahin ang lumang simbahan na makikita sa isa sa mga matandang bayan sa Misamis Occidental. Ang Misamis Occidental ay binubuo ng 14 municipalities: Aloran, Baliangao, Bonifacio, Calamba, Clarin, Concepcion, Don Victoriano, Jimenez, Lopez Haina, Panaon, Plaridel, Sapang Dalaga, Sinakaban at Tudela. At 3 cities, ang Ozamis, Tangub at ang provincial capital na Oroquieta. Dito makikita ang huling simbahang kukumpleto sa ating bisita iglesia, ang St. John the Baptist Parish Church. At dito nga sa Jimenez, Misamis Occidental, matatagpuan ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, ang St. John the Baptist Parish Church. This church was built in 1862, and this was declared by the National Museum of the Philippines and the National Commission for Culture and the Arts as one of the National Cultural Treasure of the Philippines. Now, this was declared as one of the NCT because of its features, not only that it was built 150 plus years ago, but also with the architectural design inside and outside the church. Inside the church, you can see the famous painting of Don Julio Sanz Cruzado way back in 1874. Ang arkitektura nito ay tipikal na Old Spanish Church na may patio at may disenyong pinaghalong Baroque at Renaissance. Meron itong bell tower na may taas na 19 meters at makalumang orasan na hanggang ngayon ay buo pa at nagbibigay pa rin ng tamang oras. Sa second floor naman ng simbahang ito, matatagpuan ang steel pipe organ. Tara, akyatin natin. Main attraction din ang pipe organ na ito na gawa ng Roques de Hermanos de Zaragoza sa Spain na pinapatugtog sa mga mahalagang okasyon ng simbahan. Madami-dami rin ang mga simbahang ating napuntahan. Sadyang sagana ang Pilipinas sa mga makasaysayang simbahan. Ngayong panahon ng Kwaresma, ating tandaan kung bakit natin ito ginugunita. Ito ay pagpupugay sa Panginoon para sa kanyang ginawang sakripisyo, kung kaya't tayo ay magnilay at gawing makabuluhan ang buong 40 araw ng Kwaresma. Ako si Edric Calma at ito ang Wow sa Semana Santa.